Nagre-record. malakas. Ikutin mo. Kaya, pagsasamahin. Amen? Ikutin mo. Naparito tayo para kung tayo man ay nakakaranas ng maraming iba't ibang mga pagsubok sa buhay bilang Kristiyan. Naparito tayo para lumakas sa Panginoon. At yun, dahil ito naman na mainit, malakas sa Panginoon, ay magbabahagi po sa bawat isa sa atin na tatanggap ng pagpapala. Amen? So, hindi na po ako tatagalin, mga kapatid. Sana po ay gamitin po ako ng Panginoon na mag-share sa inyo na mapagpala kayo sa mensahe ng Panginoon. Especially the book of Revelation. Let's go to the book of Revelation chapter 10. Siguro pamilya na po kayo dito, lalo na sa mga nasa mensahe. Chapter 10, verse 1. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head. And his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. Pansinin niyo mga kapatid itong verse na ito, chapter 10, the book of Revelation. Nakita ni John at isang malakas na anghel na naog mula sa langit, at ang sabi sa description na ito mga kapatid, na siya'y nababalutan ng alapaap. Ibig sabihin, yung mighty angel, yung anghel na yan, na nakita ni John, ang description, yung ulo lang ang nakalitaw, tapos yung kanyang katawan ay balot na alapaap. Ngayon mga kapatid, may prophetic na message dyan. Matagal na siguro natin nababasa, no? Pero maaaring sa iba alam namin. Magtataka po tayo na yung anghel na, by the way, alam niyo ba, kilala niyo kung sino yung mighty angel? Sino nakakilala? Taas kumain. Kilala na yan natin, di ba? It's another God, representative ng ating Panginoong Jesucristo. Isang anghel, ang tawag po namin dyan ay Christophany. Isang anghel siya na kumakatawan sa ating Panginoon sa Kristo. Bakit? Kasi hindi pwedeng magpakita ng personal ang ating Panginoon Jesucristo kay John, Apostle John. Nasa kalagayan, glorified body siya. Never. Kasi hindi pwedeng mag-a-appeal ang Panginoon Jesucristo in glorified body sa tao na hindi pa glorified body. Ibig sabihin, ang nakita ni John sa kanyang pangitain, hindi po literal na si Kristo, kundi anghel na kumakatawan sa ating Panginoon sa Kristo. That's why I call the mighty angel. Now, hallelujah! Mahalaga po na malaman natin ang description na yan. If you are the bride in this last day, sapagkat yung mensahe na yan ay para sa inyong mga Kristiyano na bubuhay sa panahon ng paghihintay sa ating Panginoon. Hallelujah! And this verse is a mystery form. That's why angelic being a huge angel na ulo lang ang nakikita pero balot siya ng ulap. Anong ibig sabihin? Mystery yung katawang yan. Hallelujah! Ibig sabihin mga kapatid, may nakatagong lihim mula leeg hanggang baba na katawang yan. Praise the Lord! At hindi ko na patatagalin sa inyo kung sino yung lihim na yan. Walang iba kundi ang nobya ni Kristo. The bride of Jesus Christ in this. Hallelujah. The whole church ages start from the day of Pentecost, from the time of the Ephesian church age,
And even in the last church ages, Laodicea. Hallelujah. Anong sabi ni Pablo sa kanyang pahayag? Ephesians 5, verse 32. I speak mystery concerning Christ. This is a great mystery that I speak. Sabi ni Pablo, this is a great mystery that I speak. Sabi ni Paul, concerning Christ and the church. Kaya, yung larawan sa prophetic vision in chapter 10, verse 1, ang pinapakitang ulo ng mga kapatid, walang iba sa katauhan ng kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo as the kinsman redeemer. That's why Jesus Christ came from heaven down to earth, na ibinigay ang kanyang buhay para kanino? Doon sa nakatagong nababalutan ng alamaan. At sabi ni Paul, but I speak concerning Christ and the church. Mapalad tayo, brothers and sisters, kung kabilang ka doon sa bahagi ng iglesia niyon. Hallelujah! Amen? Kasi po, yun, bagay na yan, na kahit sinabi ni Pablo, ay nalilip niya sa malalim na kapayagan ng Diyos na nakatago sa kaisipan ng Diyos before the foundation of the world. Ano sabi ni Pablo? Bigyan ko kayo ng mga pangungusap. You speak the great mystery concerning Christ and the church. Ang sabi ni Pablo in Ephesians chapter 1, verse 4, we or you are chosen when? Before the foundation of the world. Amen. Ang sabi niya, according as He has chosen us in Him. When? Before the foundation of the world. Chosen na pala kayo. Bawat isa sa inyo na tumanggap at tumilala sa Panginoon, chosen ka before the foundation. And I tell you, brothers and sisters, one day, you will be revealed. Amen? These clouds, form of clouds in the valley, will be unveiled. But only chosen will be. So, amen. Palalamitin pa natin ito mga kapatid sa tulong ng Panginoon. Ang nakabagong yun, na binabanggit dito na chosen, hallelujah, ay predestinadong tao. Let's go to verse 5. Having predestinated us unto the adoption by Jesus Christ unto Himself, according to the good pleasure. What do you mean by good pleasure? That is the hidden mind of God. Yan yung pinakamalaling depth na nakatago sa kaisipan ng Diyos, na kahit nang sipulan na lang ng Diyos ang heaven and earth, even the angelic beings, hallelujah, na nang dalangin ng Diyos ang anghel, may nakatago ng lihim bago palang kasala ang anghel sa time ni Lucifer, na ang 1/3 of angels, alam niya, na simula kay Lucifer, and the 1/3 of angels, hallelujah, ay mawawala sa lugar na kanilang nilalagyan. But, mayroon siyang nakita. And i-replace niya doon sa 1/3 of angels. That's why Jesus Christ said in Matthew chapter 24, I think verse 32, don't you know that after this you will become what? An angel. Sabi ba ni Kristo yun? Magiging anghel kayo. Magiging anghel tayo. Let's go to Revelation chapter 2. Let us read verse 28. Pasigin natin ito. Revelation. And I will give him The morning star.
original morning star, which is Lucifer, and the wonders of angels, nagkasala sa Panginoon, millions of years. Hallelujah! At naging adversary of God. Now, brothers and sisters, for how many billions of years? Mula nung siya nagkasala, billions of years. Hallelujah! Sila'y binigyan ng pagkakataon na sila'y makapanumbalik ng Diyos. Kung yung isipin tao lang, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Makabalik. Iyakuhin. Pero, dahil sa tagal ng panahon, dahil ang mga anghel, mga kapatid ko, when God created the angels, they are perfected in the mind. Hindi sila tinuturuan. Alam nila ang mga bagay, parte sa mga nilikha ng Diyos. May bagay silang alam tungkol sa salita ng Diyos. May alam silang outfit sa plano ng Diyos. They are perfect. Hindi ka tulad ng tao, tinuturuan, pinapalago, akala nila hindi gano'n. So, sila'y magkasala, binigyan nila ng Diyos ng tiyan. Pero dahil sa taglay nila na ang talino at saktan, mga kapatid, nahihirapan silang bumalik sa Panginoon. Katulad nila ng isang Kristiyano, pag alam mo na ang katotohanan at kapag tayo nila himalay, mahirap na kabalik. Paano ba maghirap ka mabuhay ng isang tao nakakilala sa katotohanan at lupa-lulo mo babalik sa dati niyang pinagagayan? Kasi babaguhin mali. Hindi ba dati sa mahirap? May nima. Ano? So, say amen? Mahirap. Kaya nga, warning sa bawat anak ng Diyos. Subject tayo lahat ng make mistake. Pero, ang warning ng Panginoon, hallelujah, kung tayo'y napako sa isang pagkakamali, hindi tayo pwede manasihindak ako, kailangan mag-repent at magpatuloy para sa Panginoon dahil nakalaan ka, nakalaan tayo, na pinilit ni Kristo gawin kayong tala sa umaga. Ano ba ang tala at tayong umaga? Bakit natin na-appreciate ang kanilang kagandahan? Bakit at ma-appreciate nila ang tala sa umaga kapag matilim ang kapaligiran? Na-appreciate nyo ba ang tala pag may araw? Hindi ba? Pero pag tumigilim, nakikita ko yung ningning gumaganda. Gusto nyo ba kayo ay gawin ng Diyos na katulad ng tala na tinitingala pagdating ng araw? Hallelujah! Amen! Mga kapatid ko, yan ang purpose kung bakit tayo dito. Kailangan natin makain ng tunay na pagkain. Ay, binibigay kanin sa amin. And this is not the only kind of mana. No, brothers and sisters, ang kinain na Moses sa Internet ay mana. Ano yung ugo, mula? Mga kapatid ko, ang tunay na pagkain ng Israel ay hindi yun. Alam niyo kung anong tunay na pagkain nila? Trigo, isako sa kaban. Tinayuan pa na parang pyramid at doon nila nilalagay ito sa service. And brothers and sisters, in the last days, hindi ba natin ang kain mo? Ang kinakain ninyo ay pure word of God, certified seed. Amen! Hindi ka basta-basta tao, pinili ng Diyos na ang pinapakain sa inyo ay basura. No! Hindi tayo mag-perfect doon. Hindi ka masasaktan. Hindi ka mailalagay ni Kristo as a morning star. Hindi mo marinig ang tunay na mensahe ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Siyempre, amen! And I tell you, brothers and sisters, pinag-uusapan natin ang isang anghel na kalagayan kasi ang ulong tumawag natin ay isang anghel sa kalagayan ni Kristo. Kaya itutugtog sa ulo na siyang katawan ay mga anghel din. Praise the Lord! Hallelujah! Ano sabi ni Kristo? Let's go to verse 16 ba yan? Down to 16. Yan po lang yung sulat mo mula kanina. Sa dami-dami ng Repent! Yung isa pa, angel, holy star. Oo, ayun yung sinasabi niya. Lahat ang sinasabi. Yung pinagin pa dyan sa akin eh. Hinto ka pa. Hallelujah. Sa book of Revelation, I think, same chapter. Chapter 2 yun, I think. 16 tama, no? I think it says, I, Jesus, have sent my angel to testify against these things to the churches. I am the root and the offspring of David,
Yung ulo na yun ay bright Wala. and morning star. Sabi ni Kristo sa Matthew 5, I think verse 16, you are the light. And what do you mean by light? You are chosen angels of the world. Kayo ang tanang nagingin sa madilim na mundo. Madilim na mundo nito. Hallelujah, amen? Hindi niyo ba alam na nagingin kayo sa dilim na yun? Ang mundo na sa paligid natin ay lang madilim na malagayan. Hindi niya alam. Pero kayo, tayo, ay nagingin dahil sa kaliwanagan. Now, let's go to Revelation chapter 3. Paano na talaga maging ganap? Magpili. Verse 20. Yo, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come to him and will sup with him. And he with me. Hallelujah. Si Kristo kumakatok ngayon sa mundo nito. Kinakatok ka, hinahanap kayo ng Panginoon. Ang naghahanap ay nasa labas ng bahay sapagkat siya kumakatok. Meaning to say, ang mga churches ngayon, si Kristo ay hindi pa palabas kaya siya kumakatok muli sa bawat pintuan ng mga churches. Naiintindihan niyo mo ba itong pinag-usapan natin mga kapatid? Napakahalaga nito. Hallelujah! Praise the Lord! At sabi niya, verse 21, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as also I overcame and sat down in my Father's throne. Hindi ka lang naman sa gagawin ng head. Pahihintulutan kayo, lahat tayo ay makaupo sa luklukan ng niluklukan ni Kristo. Na siyang luklukan ng Diyos! Hallelujah! Praise the Lord! Hindi ka lang naman sa ginawa ng head. Bibigyan ka ni Kristo! Hallelujah! Kung mananagumpay ka. Nakuha ka siya. Kailangan yun. Tama ko yun. Saan pa siya ito? Parang gusto ko kumalun. Gusto ko mag-speak in tongues. Gusto ko magsigaw. Gusto ko umawit sa Panginoon sapagkat ang paabuti ng Diyos. Dahil pinapakita niya ang bagay na man ng panganak sa kanya. This gospel is not Oh, a Revelation commercial 3, gospel. 21. This is Wala kang mga verse sinusulat. special for Christ. Revelation 3, Revelation 10. Hallelujah. Kumasal na natin yung mga pinag-uusapan natin ito mga kapatid. Hallelujah. Revelation chapter 10, nakatago pa siya. Revelation 3:21. But one day, God will be unveiled His cloud and reveal who is this body. Sabi ni Pablo, the head is united to the body, become one new man. Sabi ni Paul, Colossians 3, verse 10, Colossians. na ang ulo at ang katawan ay pinag-isa. Brothers and sisters, ay siyang sukat ng tao. Hallelujah! Na siyang sukat ng anghel. Alam niyo, yun mga kapatid, fulfillment of Genesis chapter 1 verse 26 and 27. Ano sabi daw? God, let us make man in our own image. And the image of God, He created them. Kailan po nangyari yun? Kailan mo po fulfill? Sinabi ni Pablo, one head, one man, one head, and your body become one man. Yun ang fulfillment. Kailan po ginagawa ng Diyos mabuo ang isang tao na isang saklaw na kalagayan? Hindi sa panahon ni Adan, kundi sa panahon ng simula, sa panahon ni Kristo at sa huling kapanahon na ito. Hallelujah! Ang Diyos ay tumatawag at bumubuo ng isang katawan na isusumpong niya sa ulo para ang ulo at ang katawan
the Lord. Hallelujah, brothers and sisters. Wake up! Sabi ni Paul, you and we transforming to the darkness into His marvelous light. We are transformed to the kingdom of God. Hallelujah! Nasa kingdom of God tayo. And I tell you, brothers and sisters, right now, praise the Lord. Nangyari sa Panginoon sa Kristo dahil sample natin. Pwede rin mangyari sa bawat isa. Ang sabi ni Kristo, sabi niya kayo muli mo, na pinag-usapan ni born again. Chapter 3, verse 1. Lumapit si Nicodemo, isang Pharisee, isang ruler of the Jew. Matalinong tao, alam niya ang kasulatan. Hallelujah. But one night, lumapit siya kay Kristo ng palihim. Bakit? Mayroon siyang gustong malaman. Anong gusto niya malaman? Tungkol sa sinasabi ni Kristo at born again. Tanggalin mo, huwag mo gaganyanin yan. Hallelujah. Itapon mo. Kung babatayin natin, let's go to chapter 3, verse 1. Saan ka? There was a man, Pharisee named Nicodemus, of the Jews now, verse 2. And he came by night. And he said, Rabbi, we know that thou art teacher, and come from no man can this, do and do, except God with him. Now verse 3. And Jesus answered and said unto him, very well, and I said to you, except thou be born again. Panatak po sa ating mga Kristiyano, bakit ng born again? And he will not see the kingdom of God. Hallelujah. Alam nyo ang ibig sabihin niya. Pero, tungayan natin kung ano ibig sabihin niya. Sulat. Now, let's go to verse 4. Nicodemus said, how can a man be born when he is old? Can he enter to the second time his father's womb and be born? Para makasulat. Bakit? Masyado ng malalim. Now, verse 5. And Jesus answered, very, very, and said to him, except a man be born of water and of the Spirit. See, was born water and of the Spirit. He cannot enter into the kingdom of God. So, istorya yan ang usapan ni Kristo. Yung gusto mo, sabihin sa inyo about born again. Hallelujah! Siyang kalalagayan po yan. Mga kapatid ko, tungkol sa kaya ng Diyos. Let's go to verse 12. If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe if I tell you the heavenly things? Kaya Nicodemo yung pinag-usapan. Tingnan natin ang verse 2. Oh. And no man has ascended up to heaven, but he, sino yun? Si Kristo. That came down, saan ang sabi si Kristo? Even the Son of Man. Sino yung Son of Man? Hindi ba si Kristo rin? Ibig sabihin ng prophet, Messiah, which is in heaven. Now, nakausap ni Kristo si Nicodemo. Saan si Kristo? Saan ba yun? Pero sabi ko tingnan nyo si Kristo, maliwanag, nakausap niya si Nicodemo. Pero tingnan natin kung anong condition ni Kristo. Sabi niya, and no man has ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even in the Son of Man, which is in heaven. Kristo pala, nakausap niya si Nicodemus. Pamilya na panahon. And Jesus Christ, when we talk about Revelation 10, is the head, as the mighty angel, yung nakatagong ito, nakabalot, daalapaan, ay born again, akyat, panaw. Ang born again pala ay may kalalagyan, akyat mula sa namin, pababa, bumababa. Saan? Sa anyo ng spiritual na kagayan. And this is the revelation of the Word of God. Dito sabi niya, may pwede ba tayo ng Kristiyano umakit kahit nandito ka? Let's go to Philippians chapter 2. Philippians 2. Verse 5. Or verse 6.
Moving in the form of God. Ephesians 2:6 siguro, no? And has raised us up, did you chosen? Together, and have raised us up together, and made us sit together in heavenly places. In Christ Jesus. Lapag mo yan. Tayo pala mga kapatid, ay kasama na kay Kristo Jesus. Sabi ni Pablo, and had raised us up together and made us sit together. Feeling ba yan? Hindi. Niniwala kayo dyan, hindi. Sino naniniwala? Nakasat sa kayo sa langit kasama ni Kristo na yan. Hindi kayo niniwala? Hindi kayo niniwala dyan? Basahin niyo mabuti. Baka sa Tagalog, baka English eh. Basahin niyo sa Tagalog. Si Pablo may sabi, and had raised us up together and made us sit together. Hindi pa kayayari ang rapture in the body. You are raptured already in spiritual condition. You must learn rapture in spiritual condition before you rapture in physically and glorified body. Pag hindi kayo na rapture sa spiritual condition, pag-miss ninyo ang rapture sa physical condition. That's why meron kong foolish virgins in the Bible, the parable of Jesus Christ in Matthew 25. Parehas na virgin yun. Bakit? Yung isang virgin wife, na kumpleto sa kanya, meron siyang tinatawag na spiritual resurrection, and then may kumpleto siya, pati na naaabang ang physical resurrection niya. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And that His angels to come might show the exceeding riches of the glory of His grace and His kindness toward us through Jesus Christ. Hallelujah. Kaya kahit si Pablo, praise the Lord, alam niyo ba si Pablo ang mensahe doon ng unang iglesia ng kapamanan? That is Ephesians 3:8. Siya ang tama niya. Tingnan niyo ang sabi ni Pablo, Ephesians chapter 3, brother. Gaano kapitak ang pahayag na tinanggap ni Pablo buhat sa Diyos. You know, Apostle Paul, nung formally hindi pa siya Christian, ano kalagayan ni Pablo? He is a murderer for the Christian. Guilty siya sa tubo ng mga saints. Inamin niya sa Bible yan. Pero tingnan niyo, by the grace of God, hallelujah, pinili siya ng Diyos. At sa pagpili ng Diyos sa kanya, ay hiniram siya ng ating Panginoon para ilaan siya sa itanghil ng Panginoon at ibigay ang pahayag sa kanya. Brother, chapter 3. Ephesians chapter 3. Ginagawa, Ephesians chapter 3. For this cause I, Paul, the prisoner. Ano sabi dyan? Prisoner. Binibilang mo ba ni Kristo? Si Pablo ba binibilang mo ni Kristo? Kinukulong ba siya ni Kristo? No! Hindi lang kukulong si Kristo. Kaya ano yung salitang prisoner? Kapag ikaw ay nakay Kristo, hallelujah, praise the Lord ka. Ibig sabihin, anuman sa iyong pagtanggap sa pahayag ng Diyos, may kaakibat yun na kapantay na pagsubok. Si Pablo ay pinulong dahil sa pangangaral niya sa Ebanghelyo. Diba? At sabi ni Pablo, kahit na siya pinulong at handa sa pagpapagpas ng kanyang pulong dahil sa pagtawag ng Diyos para sa kanyang pangaral ng Ebanghelyo. Tingnan niyo ang sabi ni Pablo, verse 2, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you one. Hallelujah, verse 3, how the by revelation made known unto me the mystery as I wrote a few words. Ano sabi ni Pablo? Tingnan natin na si Pablo ay isang apostol. Hallelujah! Ang pinapagpapag ng sasalita siya, ang binigyan ng pahayag ng Diyos, ay parang nagsamata sa nila. Let's go to verse 5. Okay, whereby when you read, you may understand and knowledge in the mystery of Christ, verse 5. Which in other ages was not made known
unto the sons of men, that is Old Testament prophet. But as it is now revealed unto His holy apostles. Kaya kailangan makumpleto ang title ministry ninyo. And prophet, plural. Apostles, plural. Prophet, plural. Sa pamamagitan ng ano? By the Spirit. Hallelujah. Hindi ipinahayag. Yung ipinahayag kay Pablo ay hindi na ipahayag sa mga unang mga susuwit na tao. Pero huwag niya masusuwit ang Old Testament prophets. Pero yung nakita ni Paul na Revelation, hindi nila nakita yun. Kay Pablo lang binigay. Kaya si Pablo ang insider. Hallelujah. The purpose that the Gentiles should be celebrated. And of the same body. Ng chapter Revelation chapter 10, verse 1 that is revealed, na sinabi ni Pablo, I speak concerning Christ and the church. Hallelujah. And partakers of His promise in Christ by the gospel. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan now. Hallelujah. Ibabalik ko po sa isang anghel na kalagayan. Bakit tayo, sabi ko kanina, bakit kayo pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos? Kasi kayo at tayo ang i-replace sa nakabakanting lugar na iniwan ng anghel sa kalangitan. That is Lucifer and Wonder. You know, brothers and sisters, yung Lucifer, you know what do you mean by Lucifer? Sino nakakalam sa inyo ang ibig sabihin Lucifer? Sige. Yung, yes. Sister, Christine, what do you mean by Lucifer? I'm sorry. Sister, dalaga. Nice. Parang banado na Panginoon. Baka magulat kayo sa kasunod sa pagiging ko. Hindi nyo ba alam na kayo na si Lucifer? No, Lucifer. Mga may magtaka kayo. Sino to? Taas sa kamay. Na kayo ngayon? Sundan niyo. Lalakad. Let's read it in the words of this prophecy. And keep those things which are written therein. Why? For the time is at hand. Mabalag ang nagbabasa ng mga salita ng mga mulang ito at nag-iingat ang mga bagay na nasusulat ito sapagkat malapit na. Hindi totoo na sa denomination na ang prophetic message